Bayani, isang katagal lamang ngunit makabuluhan sa pagkakaroon ng isang matatag at malayang bansa. Mga taong may malaking kontribusyon na hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na tinatangkilik, pinapahalagahan at patuloy na nagsisilbing aral sa araw-araw na pamumuhay. Isa sa masasabing bayaning tunay ay si Dr. Jose P. Rizal, na hindi lamang kaalaman ang inihandog sa buong bansa, kundi din ang apoy ng pagmamahal sa bayan at inaalay ang buhay para sa ating kalayaan. Beyond pages, Rizal in his time. And that is the story of our national hero, Dr. Jose Rizal. Mr. Mercado? Yes, ma'am. Are you listening? You seem sleeping. Are you not interested? Eh kasi ma'am, patay na rin po yan. So what's the point, di ba? You, Mr. Mercado, after this class, you will go to my office. Your attitude is very disrespectful. Kapre, lagot ka. Babagsakan ni Iwa, malunsog. Lagot ka, pre. Tama naman ako eh. Kaya ba niyang life and works na Rizal na gawin ng mga sleeping? Tara, ang habang yan. Tara, alis na tayo. Tayo. I don't really like what you did there, Mr. Mercado. I could fail you if I like. You are a fourth-year student now, right? Gusto mong dagdagan ko ng 1 year. I'm sorry ma'am. Promise, hindi na ako maulit. Huwag niyo na po ako i-pwede. Okay, I won't, but I want you to read this. This is a task. Gusto ko, next meeting, alam mo na lahat ng nilalaman ito. You get it? Maganda. Ano naman gagawin ko dito? Bahala na. Siyempre. Tara. Good, daming gawa mo sa eskwelahan. Paglaro nga muna. Babasahin ko ba ito? Ay, sige na nga. Aray! Pumutok na ata ang aking palubigin! Manganganak na yata ako! Sandali! Pasyano! Aray! Attorney na, tawagin niyo ang kuwadrona, madali! Aray! Sige, madali! Aray! Madali niyo, mahal. Aray! Ayan, mahal. Aray! Sige pa lang yan. Kumadrona, ano po nangyayari? Masyadong malaki ang ulo ng bata at unti-unti bumagsak ang katawan ng donya. Mahal kong San Jose, tulungan mo ako ng aking anak. Hayaan mong iluwal ko siya sa mundong ito. Nakikiusap ako. Ire pa, isa, dalawa, tatlo. Kanino anak yun? Teka, wala namang bata sa bahay. Asan ako? Sino na mag-usap? Pangalan ng lahat ng pag-ibig sa mundong ito. Ikaw ay si Jose Potasio Rizal Mercado. Tanda ng kaligayahan at pagmamahal
Sa mundong ito na puno ng kaguluhan, ang iyong pangalan, anak, ang magiging ilaw ng bayan. Masyadong maaga, pero alam kong malaki ang gagampanan ng batang ito. Nais ko makita ang aking kapatid. Gayon din ako, ina. Kami rin na! Ha? Huwag mo sabihin. Bumalik ako sa nakaraan. Hindi, panaginip lang ito. Magising ka, Joseph. Makalipas ang ilang taon, nadagdagan ulit ng 4 na paslit ang pamilya. Ang sumunod kay Jose ay si Concepcion na kanyang pinakamamahal na kapatid. Concha, ikaw ang pinakamahal kong kapatid. Labis na masaya ang buong pamilya. Ngunit sa isang iglap, kinuha ng may kapal si Concha. Labis na nagluksa ang buong pamilya, lalo na si Jose. Panaginip lang pala yun. Kinabahan ako dun. Ay, ma'am. Mr. Mercado, nabasa mo na ba yung libro? Yes po, ma'am. Sinungaling. Pero, bigyan ka pa sa pagkakataon. Ngunit paalala lamang, ikaw ay manunood at hindi makikita. Anong ibig sabihin, ma'am? I'll see you soon. Just make sure that you will not go in the right time, okay? Paumanhin po, ina. Ngunit hindi ko po ibig mag-aaral ng Espanyol. Kung ganoon, hayaan mong kwentuhan kita ng istoryang mag-inang gamutan. Sige po, sige po. Sige, sige. Mahal, kailangan na ng ating anak na pumasok at mag-aral sa paaralan. Ngunit alam mo namang sakitin ang ating anak. Pasyano, halika rito. Ano ho, itay? Pinapatawag niyo raw ho ako? Nais kong samahan mo ang iyong kapatid sa Binyan. Doon muna siya mamamalagi habang nag-aaral. Sige ho, itay. Sasamahan ko po ang aking kapatid habang siya doon ay namamalagi at nag-aaral. Sige, anak. Sige ho, itay. Ikaw, Jose, marunong mo ba magsalita na Espanyol? Kunti lang po, bro. Konti lang, guro. Ha! Mang-mang. Tingnan ka! Ikaw, Jose! Mayat ka na nga! Malayat mo yung kaalaman? Indio! Ano? Ikaw nga Kastilang Bangos? Di ba ng Kastilang Bangos, kaysa sa'yo, Chonggo? Maitim ka na nga, maliit lang yung alaman. Ano gusto mo? Away? Jose! Tama na yan! Halika rito! May mga bagay na naranasan si Jose sa Binyan na hindi niya naranasan sa kanilang tahanan. Kabilang dito ang pamamalo ng mga guro sa mga estudyante, pangungutya ng mga mag-aaral at hindi patas na pakikitungo. Ngunit sa kabila nito, nangibabaw pa rin siya sa buong klase. Kanyang natapos ang pag-aaral sa Binyan at bumulaga ang masamang balita. Ako may masamang balita. Ano yun, ang ating ina. Inakusahan na nakipagsabuatan daw kay Tio Alberto na lasingin ng ating nana. Hindi maaari. Tila hindi ako lumbayan ng lumbay at sakit. O aking ina.
Anak, nais ko magpatuloy ka ng iyong kolehiyo sa San Juan de Letran. Kasyano, anak, nais kong samahan mo ang iyong kapatid. Masusunod po, Itay. Umalis sila ng mga sumunod na araw at kumuha ng eksaminasyon sa Letran. Pagkatapos ay umuwi sila ng Calamba. May desisyong ipinabatid si Don Francisco kay Jose. Pepe, aking napagdesisyonan na imbes na sa Letran ka mag-aral, ay sa Ateneo ay ka na lamang mag-aral. Batid kung ito ang mas mainam. Jose, nais kong Rizal ang gamitin mong apelido at hindi Mercado. Bakit naman po? Dahil sapagkat sa pakikipagkaibigan ko kay Padre Burgos, ang mga Mercado ay mainit sa pandinig ng mga Espanyol ngayon. Kung ganoon, masusunod ito. Jose Protasio Rizal. Buenos dias, Padre Gerardo. Bumati ka. Buenos dias, Padre. Maupo kayo. Jose Rizal, Tama, siya ay magpaparehistro. mukhang maliit para sa kanyang edad at mukhang sakitin. Talagang hindi ito magtatagal at hindi makapagtatapos sa pag-aaral. At higit pa rito, huli na sa pagpaparehistro. Padre, Matagal na tayong hindi nagkita. Halika kayo. Ako nang bahala sa kanila, Padre Fernando. sige Padre. Sila'y nag-usap at di kalaunan ay nakapasok si Jose sa Ateneo. Nag-umpisang mag-aral si Jose sa Ateneo. Hindi naging madali ang buhay sa Ateneo dahil na din sa mga hindi magagandang pakikitungo ng mga estudyante at propesor na Espanyol. At isa pa ay ang pagkakakulong ng kanyang ina. Ngunit ito ay nawala ng kanyang mabalitaan na nakalaya na ang kanyang ina. Kanyang pinili ang pinakahuling upuan sa klase at nagsilbi itong inspirasyon sa kanya upang mag-aral ng mabuti. Natapos niya ang kanyang pag-aaral at nagtapos ng may mataas na honoraria sa Bachelor of Arts. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa Santo Tomas upang ipagpatuloy ang pag-aaral. Unang kinuha niyang kurso ay Pre-Law Courses of Philosophy and Humanities at Perito Agrimensor. Ngunit sa pangalawang taon niya rito ay nagpalit siya ng kurso ng medisina. Dito niya rin nakilala ang kanyang unang pag-ibig. Jose, Segunda Katugba, ang aking kaibigan at kasama ko sa dormitorio. Segunda, si Jose, ang kababata kong kapatid na lalaki. At doon nagsimula ang kanilang malalim na ugnayan. Ngunit isang araw, Patawad, Jose. Ngunit, hindi natin maaring pagpatuloy pa kung anong meron sa atin. Ngunit, ako ay naguguluhan. Pinapauwi na ako ng aking inay sa amin at kailangan ko itong tulong. Hirap man, ngunit aking tatanggapin. Mag-ingat ka, aking binibining iniibig. Kawawa naman si Loverboy. Ang ganda pa naman ni Segunda. Aray! Bakit ba lagi na ako natutumbas sa panahon ito? Kaibigan, ikaw ba ay ayos lang? Patay, nakita pa talaga ako. Saan ka galing, kaibigan? Ikaw ba ay taga rito? Ay hindi, taga doon ako sa faraway, sa other side of the world. Nakakatuwang iyong panalita. Hindi ko man lubos patid. Ngunit, hula ko isa ka sa mga anak ng mga ilustrado. Ay correct, sige mauna na po ako. Sandali! Anong iyong ngalan? pinagpatuloy ni Jose ang pag-aaral sa UST, bagamat hindi maganda ang sistema dito. Dahil kahit anong gawin niya, ay binabaliwala pa rin ng mga propesor ang kanyang galing at patuloy ang diskriminasyon sa mga estudyanteng Pilipino. Sadyang nakakadismaya ang sistema dito.
Ako ay labis na nalulungkot para sa aming mga Pilipino, lalo na sa nakakasuklam na estilo ng edukasyon. Hindi binibini. Ako nga dapat ang humingi ng patawad. Ako nga pala si Jose Rizal. Jose Rizal, tila narinig ko na ang iyong ngalan. Gayunpaman, ako si Leonor Rivera. At tuluyang nagkamabutihan sila. Doon ay napagtanto niya na si Leonor Rivera ay kanyang labis na tinatangi. Ano ba, Pasyano? Bakit hindi ka mapakali at bakit hindi pwedeng pag-usapan ng ating mga magulang? Sapagkat hindi sila sasang-ayon. Sasang-ayon sa ano? Batid mo kakalaya lamang ng ating inasapitan at tutol siya sa pagpasok ni Pepe sa Santo Tomas at sa takot na matulad siya sa gumborsa sa tatlong paring pinatay? At ano naman ang ugnayan nito kay Pepe? Matalino siya at may pinaniniwalaan na ang tama ay dapat gawin at ang katotohanan ay mangingibabaw at ang kanyang ngalan ay dadawit sa kilusan sa loob ng Santo Tomas. At ano ang iyong nais? Magtago din siya? Nais ko siyang magtungo sa Europa. Dito, Jose. Bakit po ninyo ako pinatawag? Jose, ito ating kasunduan. Pumunta ka sa Europa at doon mo ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral sa medisina at ipagpatuloy mo ang iyong hangarin para sa ating bayan. Bakit naman po? Kapaano ang itay at inay? Bakit hindi kayo? Hindi, Jose. Ikaw ang mas nararapat. Batid naming lahat na ikaw magiging ilaw sa kaguluhang ito. Kaming lahat ay handang sumuporta sa iyong plano at sa iyong paniniwala na ikaw ang magiging solusyon sa ating bansa. Ngunit, papaano ang itay at inay? Tiyak na hindi sila papayag. Si Leonor! Saka na yan, Jose. Kailangan mo nang umalis sa lalong madaling panahon. At nais kong gamitin mo ang ngalan ng ating pinsan na si Jose Mercado. Jose, nais kong dalhin mo itong ginto kong singsing. Batid ko na labis ang pagdadaanan mo doon. Mag-ingat ka doon, Pepe. Wala. Goodbye kasi na ba ito? Kung aalis siya puntang Europe, wala akong passport. Patay. Aray ko naman. Ikaw. Buwan ka ba ako? Sandali na. Umalis ng Pilipinas si Jose papuntang Europa. Doon ay malayang na ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Bagamat hindi maiiwasan na siya ay malungkot dahil siya ay napalayo sa kanyang mahal sa buhay. Ngunit ang apoy sa puso para sa bansa ay siyang nagiging inspirasyon niya at para na rin sa kanyang ina. Mahal kong kapatid, kamusta ka? Huwag kang mabahala sa amin dito at huwag mong pababayaan ang iyong katawan. Laganap ngayon dito ang kolera. Ngunit gayon pa man, hindi pa din napapawi ang pag-asa sa aming mga puso na ikaw ang magdadala ng ilaw sa kabuluhan. Siya ay napabilang sa mga iba't ibang kilusang propaganda at organisasyon. Ito ang magsisilbing liwanag upang maisiwalat ang aspeto ng kolonyal na paghahari ng Espanya sa Pilipinas. Ito ay liburong hulmang sa purong katotohanan. Ito rin ang liburong magsisidhi ng aking kamatayan. Nawa ay nakatagpo ka na ng kaligayahan sa iyong mga isinusulat at ako ay humahanga sa iyong katapangan. Ngunit, nalulungkot ako dahil ako ay pinagkasundo ng aking ina sa isang Ingles na lalaki.
hindi ko man siya gusto, wala akong magagawa. Paalam, Pepe. Ako man ay kakasal sa iba, ngunit ang ating alaala ay mananatili. Nasan ka man, nawa ay masaya ka na. Kahit na di na tayo magsasama pa, tingin mo lang ang hiling na mag-iingat ka. Oh, Leonora kong sinta. Sa kabila nito, hindi naging madilim ang buhay pag-ibig niya sa Europa. Matapos ang masakit na tagpo nila ni Leonor, siya ay nakakilala ng mga binibini na kanyang napusuan tulad na lamang nila Suzanne Petit Jacobi at Nelly Boosted. Labas tangan! Ang librong ito! Ano kasinungalingan ang pinagbabati nito? Akin ang ipinagbabawal ng librong ito. Sino man ang minagmamayari nito ay may kaparusahan. Marami na ang napukaw nitong libro. May oras ka pa rin dyan. Pag-ara kurso desobedensya. Ay naku, Rosing, ano ba yan? Pag nalaman ng mga Friday na mayroon kang librong iyan, tiyak na paparusahan ka. Ngunit walang bawal dito at naniniwala ako sa mga pahayag dito sapagkat ito ang totoong nangyayari. At iyong mababatid na ang libro nito ay hango sa labis na pagmamahala ng dalawang tao. Ngunit alam niyo naman ay pinagbabawal na iyan. Sabi-sabi pa nga, baka Roy padapit si Rizal dahil dyan. Ito ang unang beses na umuwi si Jose mula sa Europa. Dito ay inumpisahan niyang isulat ang kanyang pangalawang nobela, ang El Filibusterismo. Ito ay ang konektadong nobela ng aking unang libro na magpapahayag ng paghahari ng kasakiman, paghihiganti, revolusyon at aking inaalay sa tatlong martir na pari, ang kumbursa. Ang sanang masaya niyang pagbabalik ay napaikli sapagkat labis ang nakaambang panganib sa kanyang buhay dulot ng kanyang librong Noli. Sa payo ni General Terrero, nagpa siyang umalis papuntang Hong Kong si Rizal at pagkatapos ay nagtungo ng London at bumisita sa Europe. Patuloy niyang isinusulat ang El Filibusterismo at artikulo ng La Solidaridad. Nagtungo si Rizal sa Brussels upang sana ay doon niya ipalimbag ang El Filibusterismo. Ngunit kalaunan ito ay nailimbag sa Ghent, Belgium noong September 18, 1891. Bonifacio! Meron pula si Rizal para sa iyo. Ginoong Bonifacio, patid ko ang apoy ng iyong puso upang simulan ang armadong revolusyon para sa ating mga Pilipino. Ngunit nais kong ang isipin muna ang ating pagtibayin at hindi ang kamao. Naway iyong maintindihan na ako ay hindi sasali sa revolusyon. Sisikat din ang araw at atin itong hintayin, Andres. Nagpabatid si Jose ng kautusan kay Bonifacio na huwag na munang kumilos laban sa Espanya. Pagkus ay mag-isip muna ng mas tiyak na paraan. Ngunit sa kabila nito ay itinuloy pa din nila. Mga kapatid na naririto sa ating magsikan, ano ang sigaw ng naapi? Patayin na kasamaan! Ngayon, pinuputol ko na ang ugnayan sa mga Espanyol. Ilabas ang inyong mga sidula. Punitin ang sidula. Punitin! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay si Jose Rizal! Mabuhay! Nagpadala ng mga sulat si Rizal kay General Despohol upang tulungan ang mga Pilipino at isakatuparan ang Borneo Colonization Project. Kasama si Lucia na kanyang kapatid, sila ay bumiyahe pabalik sa bansa. Ngunit ang hindi nila alam ay mayroon ng mga nakapatong na kaso kay Rizal at nakatakdang dakpin ng mga otoridad. Siya ay dinala sa Malacanang at doon nilitis.
December 26, 1896, si Rizal ay hinusgahan at napatunayang sangkot sa rebelyon at may parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. My love, I will not leave you. I will stay with you until the end. After my death, marry an Englishman and be happy. No, no, I can't. This is my last wish. No. December 29, 1896. Bago ang nakatakdang kamatayan ni Rizal, siya ay binisita ng kanyang ina kasama ang kanyang mga kapatid na sina Josefa, Soledad at Trinidad. Patawarin mo ko aking ina, patawad. O aking anak, aking mahal na anak. Patawarin mo ko aking ina. Pinapatawad na kita, anak. Trinidad, there is something about of it. A poem of my farewell. Nakatitiyak ang akin itong iingatan. Tama na yan. Sandali lang! Kahit konting oras pa, maawa ka! Ito na lamang ang huling pagkakataon na makasama ko ang aking anak. Ina, sige na. Humayo na kayo. Dahil labis lamang ito mahirap. Tama na ang pagtangis. Nais kong kunin yung aking katawan pagkatapos kong mamatay at ilibing ito. O aking anak. December 30, 1896, alas 6:30 ng umaga, nagsuot ng puting damit na may itim na coat, itim na korbata, sombrero at sapatos si Rizal. Nagmarcha patungo sa Bagong Bayan, ang lugar ng kamatayan kung saan nakasunod ang mga sundalo at pari. Uno, dos, tres. Pasumatume. Fuego! Tanging huni ng bala ang umalingaw-ngaw ng sandaling iyon. Natapos na, ngunit ang apoy sa puso ng mga naniniwala sa kanya ay patuloy na umiigting. Oy, Joseph, okay ka na ba? Oo, sobrang natas na ako sa ulong ito. Ang buhay ng bata si Rizal, napakatapang niya, ngunit may pusong mabuti. Kahit huling buhay niya, hindi siya natakot at nakamba. Ang kanyang sakripisyo ang naging luksa na pag-aalsa sa ganda ng bansa. Teka, kailangan kong magtansin ng Sis Alonso. Muna na ako sa inyo. Sis Alonso! Oh, Mr. Mercado. Akin na pong nabatid ang lahat. At pasensya na po kayo kung hindi maganda ang aking naging asal patungkol sa ating bayan. I am so happy for you, Joseph. Tiyak mo marami kang aral na napulot. Yes po nga. Okay, I'll go first now. My husband is waiting for me. Oh, ayan na pala siya. Joseph, this is my husband, John. John is my student, Joseph. Nice meeting you. O Sir Sal? Sorry, but we need to go now, love. Okay, Joseph. Mauna na kami. Yes ma'am, bye po. Ang buhay ng isang bayani ay mayroong dalawang mahalagang araw, ang kanyang kapanganakan at kamatayan. Ang kapanganakan ni Dr. Jose Rizal ay nagdala ng pag-asa sa mundong magulo at ang kanyang kamatayan ay nag-iwan ng misyon na ipagpatuloy ang kanyang nasimulan at paunlarin ang mga kaalaman na kanyang iniwan. Magad lang! Sa atin. Hoy! Nakakalit yung silipa!